Hello everyone and welcome back dito sa aking channel. Sa ating nakaraang video, aking pong shinare sa inyo kung paano po tayo mag-clean install sa ating any computer or laptop devices na supported ng Windows operating system. Pwede niyo pong tingnan ang ating video on the link on the description box below or sa isang link sa taas. For our video for today, nais ko pong i-share sa inyo kung paano yung 3 methods na ginagawa ko para ako po ay makapag-install ng mga missing drivers sa bagong clean format na computer or laptop devices. O kaya naman po kung paano natin i-upgrade yung ating mga outdated drivers para mas convenient at smooth ang paggamit natin sa ating device. So simulan po natin ang ating tutorial for today. Okay mga guys, para i-share sa inyo yung tatlong pamamaraan na aking ginagamit or ginagawa para aking ma-install yung mga missing drivers as well as yung mga outdated drivers sa ating device. Let me share with you the number 1 from number 3 list na meron ako. Ang unang bagay na ginagawa ko ay nagpupunta ako dito sa search bar and sometimes I choose to check for updates and then click lang natin yung open. So last na check yung ating device today as of 2:32 PM. So pwede nating i-click yung check for updates para makita natin yung mga available updates para sa ating device. So since I did an update earlier, punta na lang tayo dito sa ating update history. So click lang natin yung update history. Meron tayong available na 5 quality updates. So, i-minimize lang natin ang mga yan. So, since ang focus natin is about driver updates, mapapansin po natin that automatically, kapag click natin yung drag down button, merong mga driver dito na automatic na in-update ng Windows Update like yung Dynabook Incorporated HID class, yung ating system, yung Intel Corporation driver update for Intel, HD Graphics 4000s, kasama din yung ating Realtek Semiconductor, yung ating Bluetooth device, and etong system ulit, and soft port, and so on, kasama yung ating Synaptic mouse. So dito sa Windows Update is automatically ina-update yan ng ating Windows Update. So, this is the first one na ginagawa ko. Okay, yung second method na ginagawa natin para mag-update tayo ng mga outdated drivers natin. Once again, balik lang tayo dito sa search bar natin, katabi ng ating Windows logo. And then, click natin yung search. I-type natin yung device manager if hindi siya available sa mga options natin. And then, click lang natin yung open. Dito sa device manager is makikita natin yung lahat ng mga devices natin na kailangan ng mga drivers. So, like this one, yung ating other devices, yung PCI Simple Communications Controller, is hindi pa po siya naka-install dahil siya po ay merong yellow icon doon. So, i-minimize lang natin dyan. Ang ginagawa natin dito is, para ma-update natin siya, example, tong display adapters natin, i-click lang natin and then once again, click lang natin, right-click, and then update driver natin. So, meron tayong dalawang option na nandito. How do you want to search for drivers? Number 1 is search automatically for drivers. Kinakailangan ng internet para mag-download ang ating device manager ng mga available drivers natin over the internet or browse my computer for drivers if nakapag-download ka na. So, since I think mas madali ito, click natin search automatically for drivers. At ang notification na matatanggap natin is the best drivers for your device are already installed. So, Windows has determined that the best driver for this device is already installed. There may be better drivers on Windows Update or on the device manufacturer's website. So, ang isang option na pwede natin gawin is punta tayo doon sa manufacturer's website. So, search nyo na lang sa Google ang inyong manufacturer website at alamin nyo na lang kung ano yung mga instruction kung paano tayo makapag-download ng mga available drivers natin doon.
So since dito sa device manager is, ang sabi niya is already installed na yung ating best driver, is we will leave it behind. Pero pwede natin gawing option yung search for updated drivers on Windows Update. So, babalik tayo sa Windows Update. Pero, sabi ko nga sa inyo kanina, sa ating update history is na-update na niya. So, i-close lang natin ito. Subukan natin yung ibang mga device like this Realtek Bluetooth 4.0 adapter. So, search automatically for drivers at yun pa rin yung pop-up niya. The best drivers for your device are already installed. Ito yung isa sa mga disadvantage ng paggamit ng device manager for updating a driver. Pero before natin i-proceed, try natin i-click itong PCI Simple Communications, right-click and then update driver, search automatically. So Windows was unable to install your PCI Simple Communications controller. So ito yung disadvantage nito. Minsan hindi kayang mahanap ng device manager yung mga available drivers na kailangang i-update natin. So, yung last sa ginagamit kong way para mag-update ng mga outdated drivers natin is sa pamamagitan ng paggamit ng mga application. So, ang basic na ginagamit ko is si Driver Booster 11. So, right-click lang natin and then open natin siya. Maraming mga applications na pwedeng gamitin na pwede kong i-recommend or i-suggest para tayo ay mag-update ng drivers like si Driver Pack, meron siyang online as well as offline. Pwede rin natin gamitin yung Driver Easy para makapag-update tayo ng mga outdated drivers natin. Ang kagandahan lang dito sa Driver Booster 11.4, ang gamit ko ay Pro na po siya sa kasalukuyan at ang latest build niya is Driver Booster 11.4 at very friendly ng GUI nito. So mapapansin natin sa left part ng kanyang interface, nandito yung scan, yung boost. So para ma-optimize natin yung ating device for any optimizations na pwedeng gawin like etong game booster natin, pwede natin siyang i-turn on dito sa boost at saka yung system optimize. Meron din tayong tools dito, no? Yan. So meron siyang option, yung fix device error, yung clean invalid device, data on your computer. So pwedeng linisin ang ating device for any errors na kanyang nakikita. Meron tayong action center. So ito yung mga add-ons na mga VIP exclusive offer ng Driver Booster 11.4. So, balik tayo sa scan. At sa bandang kanan, ito yung mga information ng ating device. So, yung PC info natin, meron tayong Windows 11 Enterprise, yung Intel Core natin, i5, at meron tayong RAM na 11.9, yung Intel HD graphics natin, 4000. So, ang gagawin natin this time is i-click natin yung scan at ang gagawin ng Driver Booster 11.4 is i-scan niya ang lahat ng mga drivers or mga hardware na naka-install sa ating device. At mapapansin natin, ito yung mga naka-check na mga device natin or hardware na nangailangan ng updating, no? So, meron tayong 3 gaming drivers na kinakailangang i-install. So, pansin natin yung kaya notification dito is not installed. 17 drivers outdated and 3 game drivers not installed. So, meron tayong mga up-to-date na mga devices or hardware dito. Okay, so yan po sila. At ang gagawin natin ngayon is i-update natin itong battery, Bluetooth, IDE, ATA, yung monitor natin, yung mouse, yung network adapters, system devices natin, etc. etc. at saka yung missing driver natin kanina. Okay, so to update those, meron tayong option dito sa bandang kanan sa taas, yung update now. Pwede natin siyang gawing auto-update kapag tinagel right mo yan. So, i-off natin siya. I-check natin yung auto backup, default na yan. So, gagawin natin is click natin yung update. And ito yung installation notices. You may need to disable your security software temporarily if it blocks that driver installation. Maka-encounter tayo ng pagka-crash ng screen or black screen kapag ina-update ng Driver Booster 11.4 ang ating
graphic drivers natin. So you may encounter occasional network disconnection when you update network drivers. So click lang natin yung okay, and sa portion ito, magda-download na ang Driver Booster 11.4 ng mga available drivers para sa ating mga devices, at nagki-create siya ng restore point. So we have to wait for a few minutes bago siya simula mag-install ng mga available drivers po natin. Alright, makalipas sa mga ilang mga minuto, mapapansin natin that update completed, reboot now to take effect. So, pwede nating i-click yung reboot button dito para mag-reboot ang ating device. But before that, i-close na natin yung ating Driver Booster 11.4. Balik tayo sa search bar and hanapin natin once again yung device manager. At ito na yung device manager natin. Mapapansin niyo yung naka-exclamation point kanina is nawala na siya. So, ibig sabihin, yung mga available na mga updates for our drivers ay nagawa na po ng Driver Booster. And then, optional, click natin yung restart para mag-take effect yung mga in-update na mga driver ng Driver Booster 11.0. So I hope nakatulong po ang ating video for today. At kung meron kayong gustong itanong, just comment it down on our comment box below, and it is my pleasure to help you. Ingat kayo, stay safe, and see you on my next video.